Opisyal nang inanunsyo nitong Martes ang film entries na bubuo para sa 50th edition ng Metro Manila Film Festival 2024. Mula sa 39 na script at 31 finished films na natanggap ng Executive Committee ng MMFF, ilang mapalad na pelikula ang bumuo sa lineup ng festival. Ang mga ito ay ang My Future You ng tambalang Seth Fidelin at Francine Diaz, uninvited nina Star for All Seasons Vilma Santos, Aga Mulak at Nadine Lustre, topak ni na multi-awarded actor Arjo Atayde at Julia Montes, Hold Me Close ni na Carlo Aquino at Julia Barreto, at ang espantaho ni soap opera queen Judy Ann Santos at award-winning actress Lorna Tolentino. Ang mga naunang 5 pelikulang kalahok sa festival naman ay ang Strange Frequencies Haunted Hospital ni na Enrique Hill at Jane De Leon, Green Bones ni na Dennis Trillo at Ruru Madrid, The Kingdom ni na Bossing Vic Soto at Manila International Film Festival Best Actor Piolo Pascual, Isang Himala ni na singer-songwriter Aisel Santos, at And the Breadwinner Is ni na Uncabogable star Vice Ganda at comedy star for all seasons Eugene Domingo. Ayon kay MMFF at MMDA Chairman Romando Don Altes, pinag-uusapan na ng komite ang posibleng paglulunsad ng Summer Film Festival upang mapagbigyang makasali ang mga pelikulang hindi nakapasok sa edisyong ito ng MMFF. Well, yung 26 na hindi po napili, kung gusto nilang ipasok uli, papayagan po natin yan at no fee, hindi na po i-review kung ano po yung score nila, yun po pa rin yung magiging score nila sa pagpili po natin noong 10 pang movies na ipalalabas po sa Summer Film Festival. Sa kabilang banda, hindi napigilang maging emosyonal sa tuwa ng ina ni Arjo Atayde na si Sylvia Sanchez nang ianunsyo na kabilang ang topak sa official film entries. Bukod sa anunsyo ng mga pelikula ay formal na ring ipinasilip ang mga igagawad na MMFF Milestone Trophy na gawa ng Filipino-American visual artist na si Jeffrey. Samantala, nagbigay naman ng mensahe si Percy Intalan mula sa Entertainment Producers of the Philippines para sa taunang festival na ito. These days, hindi siya tradisyon, lifeline siya ng industriya. In these uncertain times, the MMFF has become a beacon of hope for the industry. Kasi nakikita natin na may audience na, di ba, for most of the year, nag-aakala tayo na wala. Hindi na sila dumadating, marami na sila yung pinapanood. And then, last year sa MMFF came along. And this proved everything. So kita natin, I mean, the fact that last year's MMFF was the biggest of them all is a sign to the whole industry na hindi, buhay na buhay. Ang festival ay tatakbo mula sa Pasko ika-25 ng Disyembre hanggang ika-7 ng Enero. Sa pagtatapos, panawagan ni Artes sa moviegoers na muling tangkiliki ng MMFF ngayong taon at higitan pa ang suportang ipinamalas noong nakaraang edisyon. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network.